napahiya ka, Coffee, itong mga nagsasabi na meron daw destabilization plot o plano pong pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga generals, di ba? Napahiya sila dito kasi parang napapadalas yung pagkikita ng ating presidente at ng mga army generals. Ano yung ibig sabihin yan? Indikasyon yan ng pagiging close nila sa isa't isa at pinasisinungalingan ito yung mga nagpapakalat ng fake news na meron daw pong destabilization plot. Ayan, napahiya kayo dito, Coffee, at pinost mismo yan ng communication page ng ating presidente. No? Marcos meets with generals thrice in 3 weeks amid distab rumors. Yan at 3 beses po sa loob ng 3 linggo. Ibig sabihin, kung i-average mo, once a week sila nakikipagkita sa ating presidente. Sa kasagsagan po yan, ha, ilang linggo lang po nakalilipas nang kumalat po itong chismis na may destabilization at nangunguna daw po itong mga generals para pabagsakin itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Mema lang, memang kwento lang. Eh, nakasuhan tuloy yung mga mema dyan. For the 3rd time in 3 weeks, yan ha, pangatlong beses na po ito sa loob ng 3 linggo, President Ferdinand Marcos Jr. and high-ranking palace officials met with star-rank officers from the military and police. Dalawa yan ha, military, sa Armed Forces of the Philippines po yan at sa Philippine National Police. Ayan, napapadalas po ang kanilang pagkikita. Destabilization rumors have been floating since last year and Malacanang is still mum on the issue despite persistent inquiries from the media. Nagsalita na ka-Coffee yung mga ilang opisyalis dyan na wala pong yan. Fake news yan. Even kinasuhan na nga ka-Coffee yung isang vlogger no, na nagsabi na mayroong destabilization plot at pinangalanan pa nga itong sila Acorda no, at si Browner. During the traditional New Year's call at the palace on Wednesday, kahapon lang po yan, the President together with top military and police officers led by Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner and Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda was all smiles for photo opportunities. Ang mga generals, bibihira mo mapangiti yan eh. Pero ito, nakangiti si Browner, nakangiti si Acorda. So, ibig sabihin, nagpapakita na nga nito sa satisfaction, nagpapakita ng kasiyahan. Kung hindi sila masaya sa administrasyon, kung hindi sila happy kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ngingiti yung mga yan. 2 days ago, the President himself presided over the military's command conference at the AFP headquarters dyan po sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Yun yung pangalawang beses ng pagkikita. In an Instagram post, the President said the administration is prioritizing the daily lives of uniformed personnel. Recently lang Greenant yung rice allowance nila di ba? Kung narinig nyo yan ka-Coffee. Ito, tingnan natin itong message ni PBBM kasama nitong picture na ito. 1, 2, 4, 6, 8 ano yan ka-Coffee? 8 siyang na opisyalis po, matataas na opisyal ng militar at ng pulisya. With an increased 2024 budget for the DND, we are dedicated to ensuring the well-being of our uniformed personnel and their families. This commitment is evident in our support for the revised AFP modernization program and the pension and gratuity fund, ensuring financial stability for military and civilian personnel. Actually, swerte ng mga sundalo, swerte ng mga pulis as compared to other government employees, di ba? Kasi kinukumpara nga sila sa mga guro Yes, magkaiba sila ng functions, magkaiba sila ng trabaho, pero kung susumahin mo, maswerte pa rin po talaga ang mga pulis at mga sundalo kung ikukumpara mo sa mga guro. Kaya may mga nagsiselos sa kanila. At ngayon, mahal na mahal pa rin sila ni PBBM dito. He said he has approved the budget for rice subsidies and upgraded the AFP Medical Center for advanced medical services and overall wellness support for the soldiers. Diba? Nakatutuwa yan na hindi pinapabayaan. Kung ikaw ba naman hindi ka pinapabayaan, mag-aaklas ka pa ba? Diba? Swerte-swerte na nila. Browner earlier said that Marcos did not talk about the destabilization rumors during the 3-hour closed-door meeting. On several occasions, he mentioned that the AFP is loyal to the Constitution. Tama yan, di ba? Sa Constitution ka talaga maging loyal. Kung mali ang ginagawa ng presidente, mali yun. Di ba? Ay Constitution ang ating batayan, ang Biblia. Totoo yun na walang nabanggit about the destabilization that is happening. I gauge that there is no need for a loyalty check. Matibay naman ka-Coffee ko na kanino yung loyalty nitong mga generals na ito. Kasi ang paniniwala ng iba, galit daw ang ilang mga generals kay PBBM kaya
mag-aaklas itong mga ito. Inapapahiya na lang kayo dyan ka-coffee. Lalo na yung mga nagpapakalat dyan ng fake news, no? Kaloyal Cocomelon, pag-alagala muna ako ngayon ha, Ma'am Jennifer. Sem break pa kasi. Oy, sana all nakakapagbakasyon, no? Mga retired officers naman daw ang involved sa distab. Obvious naman, isang retired general at isang retired captain. Silang dalawa lang at dahil dalawa sila officers na. Ayun, pwede. Valid, ma'am. Diba? Kasi kung ano ka, kung nasa serbisyo ka, hindi mo gagawin yan, di ba? Lalo na ang prinsipyo ng mga sundalo, di ba? Good soldiers, ika nga coffee, no? Dolly Lagudin, good evening ka coffee, watching from Hong Kong. Hulihin na yung mga disturb plotters na yan. Gusto lang talagang sirain. Magkaroon ng ano eh. Kasi actually, ang labanan ngayon eh, public opinion, di ba? Public perception eh. Wasakin mo, pag away-awayin mo ang publiko dahil nagkakaiba-iba ng opinion. At pag nag-away-away ang taong bayan, dahil sa pagkakaiba ng opinion, nagiging matagumpay sila sa kanilang plano. Yan ang ginagawa ng iba eh. Kaya dapat nadidibang agad itong mga ginagawa nilang pagpapakalat ng mga mali-maling impormasyon. Mila Valdez, hello po sir, ka-coffee. Ang China po ang nagpaganda sa Davao mula pa nung mayor si Sara Mau. In fact, ninong pa nga siya ni Xi Jinping. Pero kanina, meron tayong nakitang video, no? Tingnan niyo sa coffee break, no? Sabi ni ni dating presidente Duterte, no, na parang gusto birahin na ni Inday Sara ang China, no? Pero pinagsabihan daw sila, kinausap sila ng ambassador na pigilan daw ito. So, posible na si Duterte lang ang nagsasabi, di ba? At iba ang prinsipyo din, iba ang pananaw ni Vice President Sara Duterte pagdating doon sa usapin ng pang-aagaw ng teritoryo ng China, di ba? Pakinggan niyo yung video na yan ka-coffee. Nasa ka-coffee break yan. Don't focus mga ulyanin vlogger, hulihin na, puro fake news. Ayun, nakakasuhan na yan ka-coffee, no? Eloids, please like guys. Thank you, Eloids. Kay Dante Asita, Kaloyal, hello din po. Emily G, mga pasaway na matanda na yun ha, may mga sakit na yata sa utak. Ang masaklap, maraming naniniwala. Oo, kasi nabubudol sila, ika-coffee, no? Sinusuportahan pa rin ng mga mangilan-ngilan dyan. Kaya pala ayaw birahin ang China dahil dinidiktahan si Digong. Tuta talaga. Sabi ni Simply Talkers Vlog. Panoorin nyo yan. Nasa ka-coffee break. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Teka, si Ma'am Gemma yan po, kung kayo na tayo magpapaalam, nag-send pa sa atin ng star, no? Ano ito? Sorry, super chat ba tawag dito? Iba talaga si PBBM, napakabait po. Mula sa mga lolo ko, Marcos na, kaunting pangkape, ka-coffee. Thank you, Ma'am Gemma yan po, ha? Maraming salamat, Ma'am, sa iyong pagkulay dyan. Thank you. Happy viewing po sa inyo dyan sa Japan. Ipagtayo na natin ng monumento yung dalawang matanda. Yari sila. Kung matutuloy pa itong makasuhan talaga sila dito sa ginawa nila, no? Kasi ang PNP decided na ito, si Acorda decided na sila sa kaso na kanilang actually sinampanan nila yung kaso nila diyan patungkol dito sa plano daw allegedly na destabilization, wala namang nangyari. Dory Lady Senator, salamat din ka-coffee sa update. God bless you po. Jefferson Reyes, makikita naman sa Davao kung saan napunta ang mga pera na yan. Kung totoo man, di tulad sa iba dyan, corrupt, wala namang nakikitang proyekto. Punta kayo Davao para malaman nyo kung gaano kaganda. Walang problema kung nagamit ka-coffee, no? Okay tayo dyan, walang problema. Nanay Shelly D, good night po sa inyo. Monumento ng mga ulyanin ay nakapanloko, sabi ni Emily G. Like mga ka-coffee, Ma'am Tilda Galvez. Ka-coffee, baka nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Pa-click lang po yung follow, yan sa Facebook page natin, click lang po yung follow sa taas. At kung nasa YouTube kayo, click lang po ang subscribe. Alright, paalam na sa inyo ka-coffee, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon pong Webes ng gabi. Hopefully, magkita-kita ulit tayo bukas. So, alas 10 po ang ating live stream ha, alas 10 po ng gabi. Maraming salamat po sa pagsama sa akin, ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Good night everyone, bye-bye.